Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong hapong edisyon namang ito ng PNN, makakasama naman natin bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Cherry Ann Alex Solomon, Mrs. Queen of the Year 2026 winner, at Mrs. Planet Asia 2025. Magandang hapon sa iyo, Miss Alex. Magandang hapon po, Sir Eton, at maraming salamat po, PNP, PKG, and PNN sa muling pag-imbita sa akin. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow, at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nabuwag ang isang drug den sa Ligao City, Albay matapos ang sinagawang buy-bust operation ng pulisya at nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 high-value targets. Hindi naman tumitigil ang pambansang pulisya sa kanilang operasyon kontra ilegal na droga hanggang sa tuluyang maging drug-free ang ating bansa. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr. Matagumpay na nawasak ang isang drug den at naresto ang 3 individual na itinuturing na high-value targets matapos ang isang buy-bust operation na isinagawa ng PDEA Albay Provincial Office katuwang ang Legazpi City Police Station kahapon January 20, 2026 bandang alas 9 ng gabi sa Ligao City, Albay. Ang operasyon ay sinagawa matapos ang matagumpay na transaksyon ng illegal na droga sa pagitan ng mga undercover operatives at mga sospek. Sa sinagawang operasyon, nadakip ang 3 drug personalities na kilala lamang sa kanilang mga alias na Pisot na itinuturing na tagapamahala ng drug den, Jojo na isang empleyado ng drug den at Bert na isang bisita ng nasabing lugar. Nasamsa mula sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng methamphetamine hydrochloride o shabu na may kabuang standard drug value na humigit kumulang 102,000 pesos. Ang mga narestong sospek ay maharap sa mga kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11, 12 at 15, Article 2 ng Republic Act 2165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinapaigting ng PDEA at ng kapulisan ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga komunidad sa lalawigan ng Albay. Mula dito sa Bicol Regional Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr. Nasa kote ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang 8 wanted persons sa magkakahiwalay na manhunt operations sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ang detalye ng report mula kay Patrolman Adrian Dayaw. Patuloy na
ang Charlie Operation ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Harold Dagit Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija. Matapos maaresto ang 8 wanted person nitong Enero 19 taong kasalukuyan, isinagawa ang magkakahiwalay na operasyon ng mga tauhan ng pulisya ng San Isidro, Pantabangan, Gapan City, General Natividad, San Antonio, Santo Domingo, Talavera at General Tino Police Station na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto sa mga suspect. Ang mga pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng mga kasong cyber libel, slight physical injuries, other forms of sibling estafa, rape, paglabag sa Republic Act 7610 at Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang mga akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Ayon kay Police Colonel Bruno, ipagpapatuloy ng NEPO ang walang humpay na pagtugis sa mga wanted person bilang bahagi ng pinaigting na pagtutupad ng batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Adrian Dayaw. Hindi na nakapalag pa ang isang high-value drug target matapos maaresto sa isinasagawang anti-illegal drugs operation ng PNP sa Oton, Iloilo. Nakibalita dyan si Patrolwoman Raisa Valencia. Matagumpay na naresto ng Provincial Drug Enforcement Team ng Iloilo Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Major Dadje de Lima, Chief ng PDEU, ang isang high-value individual. Ang matagumpay na anti-illegal drug bypass operation ay sinagawa sa Barangay Poblacion, South Oton, Iloilo nito lamang ika-19 ng Enero taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Takol Takol, 51 taong gulang, may asawa, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Na-recover sa operasyon ng 7 transparent plastic sachet na naglalaman ng puting malakristal na substansya na pinaniniwala ang shabu, bypass money at iba pang non-drug items. Isinagawa ang operasyon ng mga operatiba mula sa Provincial Drug Enforcement Team, Team 1, katuwang ang Oton Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit. Sa isinagawang operasyon na kumpiska ang humigit kumulang 100 gramo ng hinihilalang iligal na droga na may tinatayang standard drug price na 680,000 pesos. Nagugat ang operasyon mula sa mga impormasyong binigay ng mga mamamayan sa Oton, Iloilo. Pinarepika ng PDEU ang naturang impormasyon sa loob ng halos 2 linggo kung saan nakumpirma ang pagkakasangkot ng arestado sa iligal na droga. Ang naarestong individual ay kasalukuyan sa kustodiya ng Oton Municipal Police Station at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang kampanya ng Philippine National Police sa pagsugpo ng ipinababawal na droga upang mapanatili ang drug-free na Western Visayas. Mula dito sa Western Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Raisa Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Raisa Valencia. Isang lalaki ang inaresto matapos ang tangkang pagpuslit ng shabu para sa kanyang kapatid na nakakulong sa Lucena City Police Station. Alamin ang detalye ng balita mula kay Patrolman Don Brosas. Ito ang isang lalaki matapos mabuking sa tangkang pagpupuslit ng humigit kumulang 4 na gramo ng shabu para sa kanyang kapatid na nakakulong sa lock-up jail ng Lucena City Police Station sa Barangay 5, Kamakalawa ng hapon. Ayon kay Quezon Police Provincial Office Director Police Colonel Romulo Albacea, kinilala ang suspect na si alias Philip, 28 anyos, ng Barangay Dalahican. Napansin ng jail officer ang kahinahinalang kilos ng suspect habang dumadalaw dakong 3:00 ng hapon. Sa inspeksyon, natagpuan sa loob ng isang kaha ng sigarilyo ang hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Inamin ng suspect na inutusan siya ng kanyang kapatid kapalit ng 500 pesos. Nahaharap ang suspect at ang kanyang kapatid sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Don Brosas. Ipinahayag ng Cebu City Police Office ang matagumpay at mapayapang pagtatapos ng sinulog ngayong taon.
Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Annalyn Canoog. Anunsyo ng Cebu City Police Office ang matagumpay na pagtatapos sa ika-461 Fiesta Senior Santo Niño at Sinulog Festival 2026 sa didaluhan ng mahigit 5.2 milyong deboto mula sa Cebu, iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isang linggong pagdiriwang ay nagtapos noong ika-18 ng Enero sa taong kasalukuyan na may zero major incidents na naitala. Ayon sa Cebu City Police Office, ang tagumpay ng selebrasyon ay bunga ng isang komprehensibo, intelligence-driven at maayos na koordinadong security plan na pinangunahan ni Police Colonel George V. Iliana, Officer in Charge ng Cebu City Police Office. Katuwang ang Police Regional Office 7 sa pamumuno ni Police Brigadier General Diego A. Maranan. Naging mahalaga rin ang suporta at kooperasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, non-government organizations, volunteers, force multipliers, criminal J interns at Cebu City Local Government Units sa pamumuno ni Mayor Nestor D. Archival. Mahigit 8,000 security at support person mula sa Pro 7, Pro 8 at NIR niniploy upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa lahat ng mga aktibidad. Kabilang dito ang Walk with Jesus, Walk with Mary, Solemn Foot Procession, Flowville Procession at ang pinakatampok na Sinulog Grand Parade. Muling pinagtitiban Cebu City Police Office ang kanilang patuloy na pangako sa pagbibigay ng epektibo at maaasang seguridad, gayon din sa pagtitiyak ng kaligtasan at kaayusan ng publiko sa tuwing may sinasagawang malalaking pagdiriwang at pampublikong aktibidad sa lungsod ng Cebu. Mula dito sa Cebu City, ako ay yung PNN correspondent Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Sa patuloy na operasyon ng pulisya kontra kriminalidad, arestado ang 2 lalaki na sangkot umano sa snatching sa Padre Burgos Avenue, Manila. Muling magbabalita riyan si Patrolman Don Brosas. Arestado ang 2 lalaki na edad 20 at 26 na sangkot umano sa snatching sa Padre Burgos Avenue, Manila, madaling araw ng Sabado, ika-17 ng Enero. Ayon sa 22 anyos na biktimang si alias RJ, pauwi na siya mula sa trabaho nang makisakay sa isang tuktok. Pagbaba niya, sinabayan siya ng isa sa mga sospek at bigla umanong hinablot ang kanyang cellphone bago tumakas. Sa isinagawang follow-up operation, naaresto ng pulisya ang sospek at ang driver ng tuktok sa Port Area, Manila, kinabukasan ng umaga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alfonso Saliguma III, hepe ng Ermita Police Station, aminado ang mga sospek at may dati na umanong record ng pagnanakaw. Bukod sa kasong theft, mahaharap din si alias Jason sa kasong illegal possession of firearms matapos makuhanan ng pen gun. Kasalukuyang nakakulong ang 2 sa Ermita Police Station. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo mamaalam ngayong hapon, nais ko muling magpasalamat sa ating mga masusugid na manonood or televiewers ng Police News Network. Maraming salamat po sa araw-araw na panonood at pagtutok niyo po sa amin. At syempre pa sa aming special guest co-host ngayong hapong edisyong ito na walang iba kundi si Miss Cherry Ann Alex Solomon. Maraming salamat, Ma'am Cherry Ann. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pag-imbita ulit sa akin dito. At ako rin po ay nagpapasalamat sa aking Mrs. Philippines International Organization family, lalong-lalo na po sa aming direktor na si Miss Maan Aris at sa kanya pong asawa na si Sir Aris po, Concepcion. Ako po ay nagpapasalamat sa kanila sa paggabay po sa aking mga international activities, international competition po na nilabanan ko lamang po nitong mga nakaraang buwan, ang Mrs. Planet po at ang Mrs. Queen of the Year. At kami po ay magkakaroon po ng official sashing and presentation po ng mga susunod pong candidate para sa Mrs. Philippines International sa February 21. Kasabay po niyan ang laban po ng Mrs. Laguna. At kasabay din po sa date na yan, ipapakilala po namin ang mga designer po na mga parating po namin mga activities. At sa May 28 po ay doon na rin po gaganapin ang finals ng aming Mrs. Philippines International. So pakisuportahan po ang aming mga activities at darating na mga advocacy projects.
Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PICAG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Bina Habana Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, Police Colonel Joel Ada, at sa lahat ng personal ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Cherry Ann Alex Solomon, Mrs. Queen of the Year 2026 winner at Mrs. Planet Asia 2025. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.